Sa puntong ito, humingi tayo ng update mula kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo kaugnay sa lumubog na lancha sa Ormoc. Magandang umaga po, Commander. Magandang umaga, Howie. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay. Yes, sir. Bigyan niyo kaming update tungkol sa search and rescue. Well, nakita ko doon sa inyong katatapos na footage, may nadagdag na isa. Dito sa headquarters, ang bilang pa lang namin dito ay 38 pa lang yung patay at 15 pa yung hinahanap at 134. So ongoing katuloy yung search and rescue operation for this day. Kagabi ho ay dumating doon yung BRP Batangas at sila yung nag-continue ng search and rescue na ginawa kahapon. Ngayon ang intention, base doon sa report sa amin ng aming district commander, is to conduct diving operations dahil nga doon sa pinakita nyong litrato, double decker at medyo sarado yung taas. So tinitingnan namin baka meron pang mga na-trap doon sa ilalim. Okay, sa mga ganitong klaseng insidente, ano ba yung sistema sa pag-search ng mga missing? Meron kayong, alam ko, nung may sa mga nakaraang trahedya, may parang dinidivide nyo yung area sa transect, no? At merong sistema talaga yung mga nagre-rescue at saka yung mga volunteers para sa paghahanap kasi medyo malawak na yung dagat sa area na yan. Tama ka dyan, Howie, no? Pero ang priority natin for today, no? Yung diving operations. Although meron tayong mga nag-i-scar doon sa area at meron silang mga naka-assign na area of operations, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon yung ilalim ng bangka. Okay, diving. So, dahil yun ang priority ninyo, umaasa pa kayo na may buhay sa ilalim, sa loob ng lancha? Mahirap magsalita, Howie, pero ang importante rito, may account natin yung mga pasahero at hopefully sa ibang lugar, makatagpo pa tayo ng buhay. Okay, pero if I may, sir, no, hindi kaya dapat yung priority, yung mga pasahero nasa surface na maaring medyo lumayo na doon sa area dahil sa lakas ng medyo alon? Medyo mahina. Sir, ang tinatanong ko lang tungkol doon sa sinasabi niyong priority, yung dive, magda-dive doon sa ilalim para maghanap ng tao doon sa loob ng barko. Pero maaring may mga buhay din sa surface ng dagat, no? Nangangailangan lang ng rescue agad-agad. Bakit po yung diving yung ginagawa niyong priority sa ngayon? Yun yung sinabi sa amin ng on-scene commander base doon sa instruction sa kanila, no? Pero hindi naman natin pinababayaan yung paggagalugad pa doon sa ibang area. Okay, may information na po ba kayo tungkol sa kung ano talaga ang naging sanhi ng paglubog ng lancha? Overloading po ba? Marami na kaming narinig, Howie, no? Isa na rito yung faulty maneuver tsaka yung stability ng vessel. Ngayon, yung overloading, bagamat initially walang nakitang overloading dun sa bangka, we will not, hindi pa rin natin siya papawalang bahala at titignan pa rin natin yan. Okay, yung dalawang nabanggit nyo, no? Faulty maneuver and stability of the vessel. Pakipaliwanag lang po, anong ibig sabihin ng faulty maneuver? Alam natin na... Apparently, parang lumalabas na nagkaroon ng pagkabig sa kanan at doon nagsimula yung kanyang pag-capsize, no? Kaya yun ang titingnan natin kung ano naging desisyon ng kapitan doon sa aspeto na yun. Okay, so ibig sabihin parang may tamang paraan para sa pagliko ng isang lancha o bangka para siguradong hindi siya tataob tulad na nangyari. Tama po kayo dyan. At yung isa pang sinabi niyo, yung stability of a vessel, ano po ang ibig niyo sabihin? Well, titignan natin kasi bago itong vessel, June 15 pa lang nung nag-ooperate siya. So, untested ito at double-decker ito. Pinacheck namin kung gaano siya ka-stable pagdating sa ganitong pagbabiyahe. So, June 15, ano po yung June 15 na sinasabi nyo, kala-launch lang? Bago itong lancha na to. Okay, sa ngayon po... Bangka po, yung tong bangka na to, bago po ito. Okay, nakikita ngayon ng mga viewers natin na itong itsura ng
galing mismo sa Philippine Coast Guard, no? Itong image ng lancha o ano ba 'to ang sa inyo? Bangka o hindi pa 'to barko, no? It's Bangka po, bangka. bangka, malaking bangka ito, no? Dahil sinabi niyo nga double decker. So, itong dalawang decks na 'to parehong pang pasahero. Tama po kayo. Saan po nilalagay yung kargamento? Nasa ilalim. Sa ilalim po, sa ilalim. At may information na ba kung ano po yung kargamento? Bigas daw at semento? Initially po, ang nakalagay dun sa kanilang cargo manifest ay bigas po, tsaka semento at merong mga nipa. Okay. At ayon naman sa inyong protocol, pwede itong klaseng bangka na to, pwedeng magkarga nga ng semento at bigas at mabibigat na kargamento nga. Opo, as long as hindi po overloaded yung barko, ay yung bangka. At alam nyo ba kung ano dapat yung naging capacity in terms of pasahero, passenger capacity nitong bangka na to? Dapat po ay 178 lang hanggang 178 lang yung capacity. Pero Including crew? 173 lang po yung nakalista doon sa manifesto. Kasama na That's po on yung, top of the crew. kasama na po yung crew doon sa 173? Hindi po, hindi po. Wala pa. Okay. So, ibig sabihin, in terms of passengers, hindi siya overloaded. In terms of passengers po, hindi naman po siya overloaded. Meron pa pong allowance yung bangka. Okay, doon naman sa kargamento, syempre napakabigat po ng semento at bigas, no? Paano ba ang sistema diyan? Tinitimbang ba muna yung ikakarga sa isang bangka bago payagan ng Coast Guard na lumayag? Meron pong tinatawag na Plimson Mark. Ito po yung isang linya doon sa bangka na pagka po ito'y nakalubog sa tubig, ibig sabihin ito ay overloaded at hindi po ito'y pinaalis. Pero kung pinaalis po ito, ang assumption dito ay nakataas po yung Plimson Mark. Okay, one final question, sir. Maraming volunteers na marunong mag-dive at may mga volunteer rescue groups sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kasama na dyan sa Visayas. Pinapayagan nyo bang sumali sa sa rescue operation sa ngayon? At ano po yung sistema? Wala po akong idea pa. Hindi ko pa po kausap yung on-scene commander. Pero kung sa akin po, wala pong problema to. Pero call po yun ng ground commander natin doon sa area. Okay, marami pong salamat, Philippine Coast Guard spokesperson Commander Armand Balilo.